Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng mga taga-Energy FM. Lalong-lalo na sa lahat po ng bumubuo sa lihim ng liham. Almost 3 months na po akong nakikinig sa lihim ng liham tuwing umaga. At nai-inspire po ako sa mga kwentong binabasa po ninyo, TJ Lindsay. Kaya nga naman, gusto ko po sanang i-share yung love story namin ng ex-boyfriend ko. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang L. Yan po kasi ang first letter ng name niya. DJ Lindsay, June 2021 nang makilala ko po si L. Nireto siya sa akin ng pinsan ko kasi kaibigan siya ni L. To make the long story short, naging kami ni L. He was my first boyfriend. First sa lahat ng bagay. Yun siguro yung rason kung bakit minahal ko siya ng sobra-sobra. 2 taon po ang age gap namin. At mas matanda po ako sa kanya. Sabi niya nga, kahit daw mas bata siya kaysa sa akin, ay baby niya pa rin ako. Sa unang parte po ng relationship namin, LDR kami ni L. Pero kahit na ganon, ramdam na ramdam ko po ang pagmamahal niya sa akin dahil pinuntahan niya po ako dito sa Pilipinas para lang makasama ako. Masaya po ako, DJ Lindsay, at sobrang komportable po ako sa kanya. Tanggap ko po lahat-lahat sa kanya. Siya yung tipo ng taong nakikita kong makakasama ko sa aking future. Plano na rin po namin na after 3 years time, ako na po ang pupunta sa kanilang bansa for good. Hahanapan niya na rin po ako doon ng trabaho kasi gusto niya po na magsama na kaming dalawa. Fast forward, DJ Lindsay. After a few months, dumating na po sa point na nagkakalabuan na po kami ni L. Hanggang sa nakipag-break na siya sa akin. Sobrang sakit. Hindi ko po matanggap nung una. Iniyakan ko siya ng sobra-sobra, DJ Lindsay. Wala po kasi siyang solid na rason kung bakit niya po ako iniwan. Kung bakit siya nakikipaghiwalay sa akin. Kung bakit niya ako iniwan sa ere. Basta isang beses, naging madalang na lang po yung pagpaparamdam niya. Tapos, bigla na lang siyang nakipaghiwalay. Napakahirap niya pong kalimutan, DJ Lindsay. Because he was my first love. Kahit wala na pong kami, hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Yan po yung rason kung bakit gusto ko pa rin sanang pumunta sa bansa nila. Kaso,
ko naman po alam. Matagal na palang may tinatago sa aking karamdaman si Elle. Hindi ko po ine-expect na maaga siyang mawawala sa akin. Ang pinakamasakit pa dito, nalaman ko na lang ang lahat dahil sa kwento ng isang kaibigan niya. Sinend na lang sa akin basta yung pictures. Yung message ng mga magulang ni Elle na never ko pang na-meet kahit kailan. Nakatanggap din ako ng tawag mula sa kanyang kapatid. Ang tagal daw nilang tiningnan at inisip kung sino nga ba ang girlfriend ni Elle. Humingi din sila ng pangunawa sa akin. Dahil matapos pong mawala ni Elle, hindi daw agad nila ginalaw ang mga gamit niya. Yan yung rason kung bakit hindi nila ako nasabihan tungkol sa kondisyon ni Elle. Sobrang sakit, DJ Lindsay. Hindi ko man lang naparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Napakahirap pong tanggapin at paniwalaan. Bakit siya pa? DJ Lindsay, napakabata pa po ni Elle. Pero bakit siya pa ang dinapuan ng sakit na yon? Bakit hindi niya sinabi sa akin simula pa nung umpisa? Bakit hindi ako nakapaghanda tungkol dito? Bakit hindi ko napansin na meron pala siyang karamdaman, DJ Lindsay? Hindi ko po alam ang gagawin ko kasi hanggang ngayon, naiisip ko pa rin siya. Siya po kasi yung unang lalaki na nagbigay sa akin ng rason para maniwala sa future. Yung future na meron akong makakasama. Yung future na naniniwala na makakabuo kami ng pamilya. Bago ko po tapusin ang lihim ng liham ko, gusto ko lang po sanang sabihin kay Elle na kahit wala ka na, yung memories nating dalawa, nandito lang yun sa puso at sa isip ko. Elle, walang araw na hindi kita inisip. At araw-araw kitang namimiss. Malapit na sana yung anniversary natin. At napaka-special ng araw na yon para sa akin. Elle, mahal na mahal kita. DJ Lindsay, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Ako po si Mina. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
oras natin, 7:00. Check your time, 17 minutes after 9 in the morning. 9:17 or make that 9:18 on the clock. This is Lihim ng Liham, mga pangga. At ako po, nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! Magandang umaga sa lahat po ng mga panggana. Hindi ko alam kung maganda nga pala. I'm sorry. Kapag ganito yung kwento na maririnig mo, no? At may experience mo or mai-imagine mo, mapipicture mo sa isip mo, di ba? Hindi ko alam kung maganda pa rin yung umaga. My goodness, Mina! I hope you're doing well. Hindi ko man sabihin or hindi ko man itanong na I hope you're doing fine or fantastic. Kasi ganyan lagi ako eh. I hope you're doing fantastic. Ganyan. Pero ngayon, I hope you are doing well. Kahit well man lang. Alam mo bang there will never be enough words, no, to console or to comfort somebody na nawalan ng minamahal sa buhay. And this goes to everyone, nawalan ng jowa, nawalan ng asawa, nawalan ng anak, nawalan ng mga magulang. Wow! There can never be enough words and there can never be the right words to say, di ba? Para po maging kahit papaano magaan po yung mga nararamdaman po ng mga pangga na nawalan ng mahal sa buhay. Pero one thing I'm telling you, no, kapag ang isang tao po ay kinuha na sa atin ni Lord, wala na kasing pain doon. Alam ko palagi ninyo naririnig to sa mga kamag-anak ninyo siguro. Mag-anak nyo na minsan kontrabida sa buhay. Charing. Ay, hindi mo lalagyan ng side comment. And then minsan, di ba, lagi nang natin naririnig na doon wala ng pain, no more suffering, wala nang kung ano-ano pa. Pero alam mo, mahal ko, yan talaga ang katotohanan ng buhay. No? Kasi dito, lahat na i-experience nila eh, di ba? Hindi ko alam kung long distance relationship ba talaga si Ella at saka si Mina or kumbaga nag-settle down for a bit na experience na tumira with each other, di ba? Hindi natin alam. Pero masakit nga din talaga yun eh. Yung, alam mo yun, yung hindi kayo nabigyan ng enough time to be together and to experience each other's love. Yung iba, very fortunate kayo na nakaka-live-in ninyo yung mga pangga, yung mga mahal ninyo, napapakasalan ninyo yung mga love of your life, pangga. Pero yung iba kasi, they have very little time to express how much they love somebody. And ito yung na-experience po ni Mina, no, na hindi pa enough. Yung nagkita lang kami, hindi enough yung nagplano lang kami, yung nangarap lang kami. Kasi, alam mo yun, gusto ko pang makasama siya hanggang sa habang buhay, di ba? Pero hindi nga eh. Hindi ganun yung plano para sa atin. Di ba? Ako gusto ko nalang paniwalaan na merong something grand or something big na maaaring mangyari para sa'yo, Mina. That is why na-experience mo yung gantong kalala na sakit, di ba? Yung gantong kalala na pain, no? Na ayaw naman natin na ma-experience din ng ibang mga pangga natin. Wow! Sana lang kahit papaano, merong lesson na naituro sa'yo, itong si Elle, no? Hindi rin natin alam at wala naman din talagang nakakaalam ng rason kung bakit na-experience mo yung ganito, di ba? Yung mga ganyang bagay, pero may mga pagkakataon na minsan hindi mo kailangan hanapin yung sagot talaga. Oo. Kailangan mo na lang maniwala ng solid, ng konkretong-konkreto, mahal ko. Kailangan mong maniwala na there is something good behind this tragedy, no? Tragedy siya may consider para sa akin, ha? Kasi losing the one you love dahil sa sakit ay tragedy for me. Oo. Maniwala na lang tayo na merong mas malaking bagay na maaaring mangyari sa atin, 'di ba? Next dito, hindi naman kasi palaging ganito, hindi naman palaging masakit yung nararamdaman natin. Tulad ng lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, phase lang ito ng buhay. Kung nalulungkot ka ngayon na talagang devastated ka ngayon, phase lang ito, mahal ko, no? Hindi forever ganito. Unless gusto mong magpakalugmok dyan sa pwesto na yan forever and ever, then go, enjoy mo yan kung dyan ka natutuwa, di ba? Pero alam mo, try to live with, di ba sabi nga nila, hindi natin talaga makakalimutan or hindi talaga matatanggal yung pain, lalo na kung yung pain ay dala ng pagkawala ng taong mahal mo. And the thing is, you'll never get to see him or her again. Kasi for good na siyang nawala eh. Sabi nga nila, 'di ba, mas maganda kung ng ibang bahay na lang, niloko ka na lang, ganyan, 'di ba? Or nagkamali na lang sa hindi na lang kayo nagkasundo, nag-break kayo kasi bukas makalawa makikita mo ulit siya, mame-message mo pa rin siya, mabibuisit mo pa rin siya. Hoy, kala mo pogi mo? Hoy, wala kang kagwapuhan sa katawan, wag ka nag-iinarte diyan. Yung mga ganyan.
Diba? Sana gano'n na lang yung nangyari. Kaso hindi. Kinuha siya ng Lord. Time to go na daw. Time to come back to where you belong. Sabing gano'n. Kaya masakit man. Sabi nga nila, hindi mo talaga fully matatanggal yung pain sa puso mo. But matututo ka na lang na everyday, you're going to live with that pain. Hanggang sa maramdaman mo na lang na okay na pala ako. Masakit pero mas lamang na pala yung pagiging okay ko. Yung happiness ko, mas lamang na pala yun. Diba? Yun yung living with pain. Diba? In your heart. And sabi nga dito ni Roars yan, good morning DJ Lindsay. Sa letter center po natin, magpakatatag ka lang. God has perfect plan for you. Masakit pero matatanggap mo rin sa paglipas ng panahon. Magiging inspirasyon mo ang lahat ng nangyari sa'yo. At mas magiging malakas ka na, sender. Sabi ni Roars yan. Sabi naman ni Alicia Guevara, ang sakit-sakit naman nun, lalo pa nga first love mo pa. Kung ako ikaw, di ba? Gayon din ang mararamdaman ko. I feel you, sender. Ang ganda mo po. Ano ba naman yan? Ang ganda mo po, DJ Lindsay. Malit na bagay. Ano po naman yun? Uy, ang kapal mo. Sabi ni Christina Askila, hi po DJ Lindsay, pwede po pa shoutout naman po sa mama ko, Flor Delina S. Askilia. Salamat po. Thank you. Sabi ni Jeff Oliveros, so saddening naman talaga ng kwento DJ Lindsay, naluluha ako ngayon habang nagbabalat ng sibuyas. Hoy! Akala ko naman, ito naman niluluto mo dyan. Anong iluluto mo? Balat ka pa dyan ng sibuyas, ha? Sabi naman po ni Glo, good morning, DJ Lindsay. Ang sakit naman po talaga, ganong walang pinipili po talaga ang guy. Mayaman po o mahirap. Sana mabasa mo po, DJ Lindsay. Thank you so much. Siguro ang sinasabi niya is walang pili-pili talaga ang sakit, no? Mapamayaman man o mahirap, di ba? Sabi ni Arch, this story is great example of why we shouldn't jump into conclusions kung bakit lumalayo ang isang tao. Heartbreaking as this story is, ipinakita ni Elle ang selflessness niya by breaking up with you. Sana tuloy-tuloy na ang healing mo, Mina. Oh. Sabi naman ni Brian, masakit. Sobrang mawala ng mahal sa buhay kaya dapat tanggapin na lang talaga. Ganon ang buhay. Masakit sa simula pero magpakatatag ka lang. Diba? And ganon naman talaga dapat, no? Just because we lost somebody, you know, masakit talaga. Very devastating, very... Hindi lang masakit actually masakit na masakit na masakit to lose somebody, 'di ba, by sickness, no? Or di din natin talaga alam, no? Basta to lose somebody at yung fact na hindi mo na siya makikita forever and ever, yung hindi mo na siya pwedeng kulitin, hindi mo na siya pwedeng i-message ng good morning mahal ko, I love you so much, mga ganyan, masakit 'yon. But the thing is, no, may mga pagkakataon talaga na kailangan lang natin talagang tanggapin kasi wala naman din talaga tayong magagawa, 'di ba? Oo, kahit maglupasay tayo, kahit maghapon, magdamag tayong umiyak, 'di ba? Wala tayong magagawa kasi hindi natin kontrolado ang life. So again, sana nga magtuloy-tuloy ang healing mo, Mina, and we wish you all the best. Wow! And sana wag ito yung maging rason para hindi ka na maniwala sa pag-ibig. You know, very understandable na siguro 1, 2 years, 3 years hindi ka pa may in love again because definitely you'll be looking for yung love na naramdaman mo with Elle. Pero sana wag ito yung rason kung bakit hindi ka na may in love again, 'di ba? Give yourself another chance in the future to fall in love again and to believe in the magic of love, in the magic of pag-ibig, mahal ko. Baka mamaya ito yung preparatory stage, 'di ba, ng universe para sa atin so that when we find the right person to love and when that person finds us in the future, 'di ba, you'll have a perfect love story to share. Wow! And to experience, 'di ba? We wish you well and we hope na mas maging maayos na po ang condition or ang puso mo, Mina. Elle tuloy. Hoy! Mamaya magparamdam si Elle dito. Wag! Diyan ka na lang kay Mina magparamdam, Elle. Wag! Sa DJ ng lihim ng liham. Oo. Ha?
9:27 ang nagmamagandang morning, pangga ko, mahal ko, baby ko. And tulad ng lagi nating wini-wish for those people who lost somebody they love, kapit lang, kaya natin yan. What's important is na-experience natin to be loved by them, di ba? By that one person na very special sa buhay mo. We have to be thankful kahit papaano dahil nabigyan tayo ng pagkakataon to experience the love and to give out that love for that special someone. Energy. Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo.